pagbati sa lahat. Ako si JD Vincent Buayan, taga 212 ng BPE. At gusto kong i-share sa inyo ano yung natutunan ko sa Tayuman kung saan merong mga iniwan na matatanda at ano yung naging activity namin dyan. Tapos ano yung goal ng pagpunta namin. So, sa group kasi namin, dapat kami magbibigay ng program sa elderly. Pero naging baliktad sila sisters yung bigay ng activity sa amin. So, pinapasok kami. So, yung nakita namin yung elderly, hindi yung katulad ng ina-expect namin na nagtatanda lang, nagchichismisan, naglalaro ng baraha, mga ganun. Nakita namin sila may mga duster, may may sakit, may disabilities. Pero despite that, nagawa pa rin nilang bumati sa amin. Ayun talaga yung na nakita ko parang tumatak talaga sa akin kasi sila yung nagsabi happy welcome to you. So, nakakaano. Yung iba sa amin naiyak talaga kasi ah, hindi namin na-expect yan. So, nakakataba ng puso na kahit sa ganung edad, nakagawa pa rin nila maging masaya at maging welcoming sa ibang tao, lalo na sa edad namin. So, ayun lang. So, ayun nga, during the outreach, na-overwhelm ako kasi first time ko makapunta sa ganung lugar and hindi ko yun na-expect na ganun pala yung kalagayan nila doon. Kasi yung iba may area para sa may sakit lang, yung iba nandun sa gilid may physical injury sa ata kasi may nakapulupot sa kamay nila. Then yung iba may disabilities. Then, ayun, nakakalungkot lang na iniiwan pa kung sino yung may kamay, kung sino pa may kailangan talaga ng 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 kasama. So, ang values talaga na ano, nakuha ko or na-discover ko dito is sana huwag natin abandonan yung mga ganong tao kasi ang hirap din sa part nila. Kasi katanda na din nila so, mas nag-ano sa kanya love for those people talaga kasi sila sister na lang din yung nag-aalaga and onting makatao lang din nandun. Tapos may ano pa, may tendency pa na mahawa sila. So mga natutunan kong needs ng mga tao ano dito is akala ko inaampon lang kaagad sila. Pero binibigyan din pala sila ng medical check-up paano para malaman nila sister paano talaga alagaan. And as a group, how did I go through the shared service? So, hindi lang naman physical aspect yung nag-grow sa akin dito kasi pinunta din ako ni sister dun sa chapel and may mga sinabi siya. So, nag-grow ako spiritually tapos physically. Nag-grow yung love ko to give service sa iba kasi namangha ako sa ginagawa nila sister. So, ayun. So, onting insights lang na siguro sa family. Uh, since there are parenting styles and I will use the authoritative parenting siguro. Just someday siguro hindi ganito umabot na hindi na ako bibisitahin ng mga magiging anak ko na gano'n. And nakakalungkot na kung sino pa yung talagang pinaka may kailangan ng may kasama sila. Kaya inipan din natin sa Tayuban. So, ayun. I think naging ano din sa akin to naging eye-opener na i-value yung family kasi sila rin talaga yung magiging kasama mo
hanggang dulo. And ayun, you need to omit na siguro to have the discipline and the dedication someday to to practice the authoritative parenting para kahit pa paano guys, umalis man yung mga anak ko yan. At least, alam ko na binavalue nila yung family at hindi nila kayang gawin mo ano man yung naranasan ng mga elderly. At siguro, mas maganda kung tulungan pa nila yung mga ganong tao na nangangailangan talaga. Ang message ko na lang sa inyo is hindi man ikaw pumili ng pamilya mo pero regalo pa rin siya ng Panginoon at regalo ka din ng Panginoon sa kanila. So, I think mas maganda na habang hinahanap mo yun, piliin mo lang din sila araw-araw kasi sa dulo, sila pa din makakasama mo. Ngayon lang. Maraming salamat po.